So ito mga kababayan, dito tayo sa kandidato sa Pasig. Kung naalala ninyo mga kababayan, mayroong kandidato sa Pasig pagkakonsihal na Attorney Sia. Nanay, may joke-joke patungkol sa mga single mom, single parents. Oh. Di ba? Nakita nyo, nag-trending yung single parents na joke-joke nung ano? Tawag dito, mga kababayan, yung sa Pasig na tumatakbong konsihal. Naalala nyo ba yon mga kababayans? Hanapin ko nga yun. Ito ba yon? Wait lang ha. Yung double meaning na ganyan, hindi po nagiging maganda. So ito, hanapin natin. Oh. Pasig candidates. Oh. Ano daw ang mangyayari? Ang sabi dito, hindi daw maganda ang magjo-joke-joke. Congressman tinakbuhan? Sino ba? Congressman ba ang tinakbuhan nun? Congressman pala. Kala ko ano eh. Hindi. Dati siyang kagawad sa Pasig o konsihal. Tumakbong congressman ngayon. Si Attorney Sia ba to? Ngayon, ang sabi dito, ito, question ni Christian Isguera to. Christian Isguera. Ito na, pakinggan natin. Kumilik ang kausap niya dito. At least ito may source. Ito bang ganitong approach Parang for lack of a better word, remnants pa rin ba ito ng parang Congressman napaka-patriarchal pala. na approach natin sa pangangampanya? Yung tipong macho approach to campaigning? Exactly. Kasi ano naman nung unang panahon, hindi naman talaga kasali sa politika ang mga kababaihan, no? Lalo-lalo mga kababaihan. Hindi sila kasama, hindi sila pwedeng bumoto, hindi sila pwedeng tumakbo sa public office, no? So yun yung kadahilanan, no? Kaya parang ang politika, parang ano siya kaharian siya, nagiging espasyo siya ng mga kalalakihan lang, no? At kapag ang isang organisasyon Ito na. Pinagpapaliwanag niyo po itong si Attorney Sia sa kanyang ginawang pagbibiro. Sumugot na po ba siya dito sa inyong pagpapaliwanag? Sir Christian, inaasahan natin that yung mga, siguro mga immediately early next week, sasagot siya. Alam mo kasi para sa kaalaman ng lahat, yung show cause order, preparatory yan kung sakasakali for a possible disqualification case and or an election. Ito lang bago ko ipagpatuloy itong sinasabi ni George Garcia ng Comelec na may possibility ma-disqualified itong tumatakbong congressman ng Pasig na si Attorney Sia or Sia. May tanong ko lang. Si Attorney Sia na tumatakbong congressman sa Pasig, nag-joke lang naman. Pero bakit ngayon may ganyan-ganyan na? Kapag nangampanya ka, meron kang sasabihing joke, madidisqualified ka. Pero, kapag kandidato na may record na ng rape, human trafficking, torture, bakit hindi nyo didisqualified? Alin ba ang mas mabigat? Yung nakasuhan na ng rape at human trafficking or yung nagjujuk pa lang? Kasi mahirap yun Kung hindi ninyo ito tolerate, no? Yung nagjujuk ng katulad nung cookie ni Mocha, masarap na masarap. Diba? Kung itong si Congressman Sia, madidisqualify dahil sa joke na yung, sino yung single mom? Pwedeng umano sa akin. Pero hindi na po pwede kasi may asawa na ako. Bakit yung cookie ni Mocha, masarap na masarap? Bakit hindi nyo questionin yan? Yung cookie ni Mocha, masarap na masarap, malambot na malambot, masarap na masarap. Kita nyo naman siguro yung cookie ni Mocha. Di ba? Laging sinisigaw ni Yorme yan. Cookie ni Mocha, masarap na masarap. Bakit hindi nyo questionin yan? Cookie, ang daming batang nakakarinig, pumapalakpak pa.
Yung kay Attorney Sia, nagsalita lang naman ng joke. Eh, yung kay Mocha nga, ang cookie ni Mocha, masarap na masarap, malambot na malambot. No, di ba? Ang cookie ni Mocha. Putang inang yan. Ito pa, pangalawa. Bakit ngayon nyo lang naisip na, bakit ngayon nyo lang naisip na bawal yung mga joke-joke? Si Digong noon, nung tumakbo noong 2016, putang inanin yung lahat. Pag ako nanalo, 3 to 6 months, papatayin ko kayo. Hindi ba kabastusan yun? Putang ina. Bakit ngayon yung kay, nagtatanong lang ha? Nagtatanong lang. Kapag si Digong, noong 2016 election, putang ina, nagmumura habang nangangampanya. May banta pang papatayin ko kayo, putang ina ninyo. Hindi nyo dinisqualified. Ngayon yung nagjo-joke-joke lang patungkol sa nadidisqualified. Parang unfair. Nako. Nagtatanong lang. Pakita ko sa inyo dito, nung panahon ni Digong, baka nakalimutan ninyo kung paano kabastos ang bunganga ni Digong. Maraming DDS nun. Maraming DDS doon, nagsisigaw-sigaw. Digong. 2016. Election. Baka nakalimutan ninyo. Si Digong noon, 3 to 6 months, kapag ako nanalo, papatayin ko kayo. Baka nakalimutan ninyo to, mga kababayan. Grandstand. Pero dito si Digong, just pa dito wala pang alam sa mundo to Pero nung nagkaroon na ng power, naging bumastos bigla. Do yun, no? Diba? Makita ninyo ito, yung ito yun, no? Ayan yung 2016 sa Grandstand. Sa Manila. Ko, si Rodrigo Duterte, magpabilin inyong sugod. Daghang salamat. Ano sabi niya? Bakit ako tumakbo? Kali, I am an insignificant figure in this country. You must remember that. Before the elections, hindi nyo kilala ang mukha ko. And I could walk everywhere. Walang ngayon, wala na. Duterte na. Ito yung kamay ko, na nabalik ka na sigaw, ganun. Ayaw nang bitawan ng babae doon sa... Ayan, Bigaon. Babae daw, bigaon. Ayaw daw bibitawan ng babae yung kamay niya. Kasi bigaon daw. So, ibig sabihin ng bigaon, Makate, malandi ang babae. Eleksyon, 2016. Ba't hindi nyo disqualified yan? Tapos ngayon, may nagjujuk-juk sa single mom, disqualified din nyo. Sakit, umili ko talagang... Joke yun, Parang pumutok ko kaya. Buti ko sana iba yung hinatak niya. Bigay ko sa ganyan. Diba? Buti sana kung iba ang hinatak niya, kung titi, ibibigay daw sana niya. Joke ni Digong, buti sana kung iba yung hinatak niya. Pumutok ko kaya. Diba? Buti ko sana iba yung hinatak niya. Bigay ko sa ganyan. Diba? Hinatak daw ng babae yung kamay niya. Hindi daw siya tinitigilan ng mga babaeng humahatak sa kanya. Buti sana kung iba yung hinahatak, kay ibibigay daw sana niya. Kung titi daw ang hinatak. Yan mga joke-joke, ba't walang ganyan? Bakit ngayon, may mga ganyan-ganyan na? 2016 election yan. Si Digong, buti sana kung iba yung hinatak niya. Pagbibigyan ko sana. Di ba, Ma'am Rinsilo Orini? Maraming salamat po sa yung 10 Hong Kong dollar super sticker. Di tapos ngayon yung kay Attorney Sia. Joke lang din naman. May asawa naman yung tao. Kami. So, do you know the reason why I run? Simply, because hinintay ko sila.
I never wanted to be president anyway. Ah. Sabi ko, October 16, I was not around to file a certificate of candidacy. So, hinayaan ko sila. Sino ang takbo? I would present a program that would promote peace in the land. Alam mo, nakikita ko sa 4 walang nagsasabi that he will fix also in addition to the other problems, Mindanao. Kinakabahan na ako. Alam mo ang aming, I'm not saying na Moro yun. Ang aming cathedral pumutok on Easter Sunday. Ang airport palabas ang mga pasayro. Pumutok 37,000. Ang pantalan, 3 madre na nakahilera, nakapila doon, papasok, patay. I'm not saying, I'm not attributing ito, hindi naman talagang bawal sa Islam yan. But there is some insidious events hindi lang ako, sa Bongga, bago lang, sa Cagayan, mga sa kumbensyon ng doktor. Di ba? Kita nyo, puro kabastusan yung inaano. Sinasabi. Pati nyo ni-disqualified. Ito pa. Utang ina naman kasi, pag gumawa naman kayo ng video, yung naririnig naman yung sinasabi ng tao, hindi yung mas malakas pa yung tugtog. Minsan, mga TikToker ha, gusto i-advise ko kayo para marami kayong views sa Dipoga. Tingnan mo yung views mo dito, 3 lang. Tapos, October 16, 2021. Alam niyo kung bakit walang nanonood Ang video, hayaan ninyo marinig ng viewers yung sinasabi ng tao, hindi yung mas malakas pa yung tugtog kaysa sa sinasabi. Lakasan mo pa yung tugtog. Putragis na yan. Paano ka magkakaroon ng maraming views na hindi naiintindihan ng viewers yung sinasabi kasi mas malakas pa yung tugtog kaysa doon sa nagsasalita? Dipoga. Nakauwi na pala si Pusit. Ayun nga, sa sobrang uwi niya, sinalubong ng kamalasan. Di ba? So yun lang, mga kababayan, hindi ko na masyadong habaan. Ini-issue ninyo si attorney ng tumatakbong congressman sa Pasig. Kasi nagjo-joke. Si Digong noon, nung tumakbo 2016, putang ina, kung ano-anong joke pinagsasabi, may patay-patay pa, hindi nyo disqualified. Ngayon, yung may tugtog pa na ang cookie ni Mocha, masarap na masarap, hindi nyo rin question, no? Sana patas. Kasi maraming ganyan pag medyo malapit sa inyo, para din kayong meta Pag hindi nyo i-report, hindi malalaman ng meta. Minsan din kasi, ganun yan pag si Meta, pag hindi ka nag-report, hindi niya malalaman. Pag walang nag-report, walang action si Meta. Ganon. Kumilik parang ganun Kapag walang nag-report sa Kumilik, hindi nila malalaman. Ngayon, pag may nag-report, tsaka a-actionan. Ako, mag-concern lang din po ako. Yung kay Mocha Oso na jingle, hindi po yan maganda. Marami pong katauhan at maraming tao sa Maynila. Gusto nyo bang marinig ang jingle ni Mocha? Kayo na po ang mag-react. Mocha Oson. Ito mga kababayan. Ito na. Representative Geraldine Roman sa vlogger na si Mocha Oson. Ito Alam niyo ba yung cookie na yan ay may kwento? Hindi na naman ni Bataan First District. Alam niyo ba? Pag sinabi mong poke ni Mocha, ang sarap-sarap. Poke ba o koke? Ito. Hindi na naman. Alam niyo ba? Ito pa. Yung cookie na yan ay may kwento. Gusto niyo malaman ang kwento ng cookie? Natingin? 10 years ago, ako po ay gumawa ng cookie ni Mocha. Yung hindi nakakatawa. Meron palang ganon. Cookie na masustansya. Cookie na pampasexy. At alam niyo ba, ang daming gustong bumili ng cookie ko. Sabi ko naku, ang daming order. Kailangan ko na ng katuwang na panadera o baker para gumawa ng maraming cookies. Diba? Maraming bumibili sa cookie ni Mocha kasi masarap, nakakapagpasiksi. Pinipilahan ang cookie ni Mocha.
Idina naman ni Bataan 1st District Representative Geraldine Roman sa social media ang mensahe niya sa vlogger na si Mocha Uson dahil sa pagkontra nito sa campaign jingle niya. Hindi kasi nagustuhan ni Roman ang tila double meaning na mahihinuha sa jingle ni Mocha. Ayon kay Roman, sinasadya man o patawa ang jingle na cookie ni Mocha, ipinaglalaban nila ang respeto at gutom ang mga tao sa trabaho at solusyon, hindi raw sa cookies na catchy ang tunog. Sinabi pa ni Roman na napaisip siya nang mapanood ang video ng campaign jingle ni Mocha dahil alam niyang may mas magagawa pa ito at inilalaban itong seryosohin at makita ang kakayahan at substance nito. Dagdag pa niya, may platform ito na ninanais ng marami, pinakikinggan at pinanonood kapag nagpe-perform. At ngayon kailangan ng tao ang babaeng leader na namumuno ng may dignidad at layunin. Idina naman ni Bataan 1st District Representative. Diba? Ito yun, ang reklamo ni Bataan 1st Isang District. open letter ang inilabas ni Bataan Representative Geraldine Roman sa vlogger na si Mocha Uson. Sinita ni Roman, chairperson ng House Committee on Women, Gender and Equality, ang campaign jingle ni Uson. Partikular ang kataga na cookie ni Mocha ang sarap-sarap. Ayon kay Roman, batid niya na wala namang masamang intensyon si Uson, pero may mas maganda pa itong magagawa para gamitin ang kanyang platform sa paggalang sa katawan at pagkatao ng mga kababaihan. Binigyang diin ni Roman, dapat iwasan ang objectification ng katawan ng mga kababaihan. Ito man ay sa paraan ng biro o patawa dahil nababaliwala ang matagal ng ipinaglalaban ng mga kababaihan na paggalang at gender equality. Dagdag pa ni Roman, hindi rin dapat ginagawang gimmick o palabas ang kasarian, babae man o lalaki, higit sa lahat ang mga miyembro ng LGBTQ+. Git pa ni Roman, dapat itaas ang antas ng kampanya at gamitin ang platform ng mga kumakandidato kung anong kanilang maipaglilingkod sakaling mahalal at maiwasan ang mga katsipan na mga gimmick. Para sa MBC TV Network News, ako si Di ba? Narinig ninyo? Nag-react na ang congresswoman, si Geraldine Roman, isa po siyang transgender, no? Siya po yung transgender na nagsasalita kanina sa TRICOM na maiksi ang buhok katabi ni Franz Castro, Congresswoman Franz Castro. Sabi ni Junji Barley official,